Magandang umaga sa pinakabagong balita mula sa Brigada News. Natapos na ang confirmation of charges hearing sa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Calvin, ano ang mga nangyari sa huling araw? Magandang araw sa iyo, Ray. Sa ika-4 at huling araw na ngayon ng February 27, nagpresent ang defense ng closing arguments habang nagbibigay ng rebuttals ang prosecution tungkol sa drug war killings. Walang decision pa, pero sa loob ng 2 buwan, malalaman kung magpapatuloy sa trial si Duterte. Nahuli noong 2025 at kinilalang fit to stand trials last January. Ang pamilya ng mga biktima ay nanonood at umaasa sa hustisya. Balik sa iyo, John Ray. Maraming salamat, Calvin, sa update. Mananatili kaming magbigay ng latest development sa kasong ito. At ngayon, tatalakayin naman natin ang pagtaas ng mga bilihin. Ngayong araw, tumindi ang inflation sa Pilipinas hanggang 6.2% ngayong Pebrero 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority. Dahil dito, lalong nagmahal ang mga bilihin tulad ng bigas, gasolina at gulay. Para sa karagdagang detalye, may in-interview kaming isang estudyanteng lubos na naapektuhan ng inflation. Jerome, paano kayo naapektuhan ng inflation? Magandang araw sa iyo, Sir John Ray. Sobrang nakakaapekto sa amin ang inflation lalo na sa mga estudyante tulad ko. Tumataas ang presyo ng mga pang-araw-araw na kailangan tulad ng pagkain, pamasahe at mga gamit sa paaralan, pero hindi naman tumataas ang baon ko mula sa magulang ko. Dati 500 na sapat sa isang linggo para sa pagkain at pamasahe, pero ngayon kulang na yun dahil umakyat na ng 22 to 30% ang mga bilihin. Halos na magtipid na kami sa baon para mabawasan ang gastusin. Dahil dito napipilitan akong maghanap ng part-time job o mag-work minsan para makatipid at pagkaabala yun sa pag-aaral. Jerome, ano ang maipapayo mo sa publiko? Sir Ray, ang maipapayo ko po sa publiko ay magplano ng budget at huwag magbenta ng panic buying. Mahalaga rin ang pagtipid, pag-look for ng mas murang alternatibo at pag-invest ng oras sa pag-aaral upang magkaroon ng mas magandang trabaho sa hinaharap. Bilang mag-aaral, matutong mag-budget ng allowance, iwasan ang sobrang paggastos sa gadgets at social media at gamitin ang oportunidad sa paaralan para mag-save ng knowledge at skill na magagamit laban sa inflation. Yun lang, Sir Ray. Maraming salamat sa iyo, Jerome. Para labanan ang inflation, mahigpit na babantayan ng Department of Trade ang industry ang mga presyo. Manatiling nakatutok lamang sa aming channel para sa mga pinakabagong balita sa ekonomiya. Ito ang Balita ng Brigada News. At ngayon, tatalakayin naman natin ang kalagayan ng panahon na nararanasan natin at malalaman natin kung ano ang epekto nito sa atin. Iulat mo, Calvin. Sa kasalukuyang naranasan natin na panahon ay nakakaapekto talaga ito sa atin. At andirito ako sa Don Pedro's Boarding House, kasama ko si Cyron Arnoco, isang estudyante ng NEMSA Tagbina Campus. May katanungan lang ako sa iyo. Bilang isang estudyante, paano nakakaapekto sa panahon ngayon sa iyo? Bilang isang estudyante, nakakaapekto sa akin lalo na kapag umuulan ng malakas. Nahihirapan akong pumunta sa paaralan dahil ang paaralan namin ay maputik ang daanan at baka mababasa ang aking uniforme at may posibilidad na malate ako sa aking klase. Maraming salamat sa iyo, Cyron. Balik sa iyo, Ray. Mission success si Unkabugable superstar Vice Ganda matapos niyang personal na makita ang viral Japanese monkey na si Punch. Sa kanyang X account, masayang ibinahagi ni Vice ang lagay ng unggoy na kinagigiliwan ngayon ng mga netizens. Anyas masaya si Punch at niyakap na siya ng iba niyang kasama at Ichikawa City Zoo. May Instagram story din siya ni Punch. Sinadyan ni na Vice at Ayon Perez si Punch bago dumalo ang comedy superstar sa Philippines-Japan Film Festival 2026 kung saan tampok ang dalawang pelikula niyang Call Me Mother and The Breadwinner Is.
Yan ang mga balita ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panunood at patuloy na mag-ingat at manatiling mulat. At muli, ako si John Ray Yorolurata at ito ang Brigada News.